Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po, isang napakainit na hapon sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At narito naman po ang ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod din ihatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan. At ako pa rin po ang kasama, si Brother John Paul Valino. At tulad po ng dati, tayo po ibabati na kila Daddy Elvin, kay Mami Ruby, kay Nani Maria, at kay Ate Weng, at sa ating mga kamag-anak, at sa ating mga televiewers ng Master Ipong TV, mga followers and subscribers, at ganun din sa ating mga estudyante sa Nueva Ecija High School, at ganun din sa ating NES faculty and staff sa pangunguna po ni Ma'am Aurora Aguila, aming minamahal na principal. At ganun din lahat po ng mga lingkod simbahan at ang lahat na nakasama po natin kanina sa civil service examination at sa mga nag-exam ng civil service kanina ay good luck sa inyo pong lahat at sana makapasa kayo dun sa ating isinagawang pagsusulit. Ayan. So, ngayon po ay napakaganda ng ating pong pag-uusapan dito sa ating topic ngayong ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Ngayon linggong ito. Alam nyo, yung ating material possessions, yung ating pong pagiging handa, no? Laging handa, ay dapat na tingnan po natin, mga minamahal na kapatid, paano ba tayo naghahanda sa buhay natin sa ngayon, no? Kasi kung minsan napofocus po tayo sa mga material things. Kasi hindi naman po masama dahil biyaya nga ito ng Diyos lahat ng ating mga na nasa atin, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung ating mga kakayahan, mga talento, yung ating pong mga treasures, no? Yung ating mga kayamanan na naimpok dito sa mundong ito ay biyaya po ng Diyos yan. No? Biyaya ng Diyos yan, ipinagkaloob sa atin. Kaya lang, wag dapat daw ma-focus dun sa mga material things yung ating buhay dito sa mundo. Kasi kamal tayo ng kamal ng mga material na bagay dito sa buhay natin, yung temporal material things na ating pinoposes sa ating buhay, pero nalilimutan natin yung ating spiritual side. Tandaan po natin, itong katawan po natin ay katawan at kaluluwa, no? Body and spirit ang ating pong katawan, no? Meron po tayong kaluluwa, mga minamahal na kapatid. Kaya dapat wag puro sa katawan lang, yung kalayawan ng katawan, yung ating pong pinag-iingatan at isinasagawa. Halimbawa, lagi kang kumakain, lagi din tayong nag-ehersisyo. Yun po ay tama naman na pahalagahan po natin yung ating pong pangangatawan at tayo mag-exercise. Ngunit kailangan din ay kung paano nating pinangangalagaan yung ating katawan, dapat ganun din ang pag-aalaga natin sa ating kaluluwa, no? Yung ating spirito. Kasi nga tayong mga human beings, tayong mga tao na nilikha ng Diyos ay may katawan at merong kaluluwa. We are embodied spirit, ano? Embodied spirit tayo. Oo. Pag lumisa na ang katawang lupa natin, ang matitira sa atin yung ating kaluluwa, no? Kaya yun dapat ang ating pagsikapan na mapalusog din yung ating kaluluwa, no? Yun po yung napakaganda na pag-usapan po natin, papaano ba natin pinalulusog yung ating kaluluwa. Kasi madaling palusugin yung katawan, no? Mag-exercise ka, kumain ka ng masustansyang pagkain, huwag ka nagpupuyat, no? So yun po yung mga bagay na dapat nating isinasagawa, no? Huwag ka na i-stress. Ayan. Kaya malaki ang ating pong mga gampanin, no, sa ating paghahanap buhay, paglilingkod. So yun po yung nakakapagdulot sa atin ng pangamba, ng stress, no, sa araw-araw nating buhay, no. Kaya wag natin masyadong
binibigyan ng pansin yung mga bagay na hindi nakatutulong sa ating kaluluwa ng mga minamahal na kapatid. Kaya yun ang ating magiging focus sa topic po natin ngayon. Kasi napakaganda na tingnan po natin yung mga bagay na kailangan po nating isagawa upang lumusog din yung ating kaluluwa. Okay? Ano-ano ba yung mga bagay na dapat nating isagawa? Unang-una, mga minamahal na kapatid, yung ating constant communication sa Diyos. Yan, unang-una yan. Paano ba tayo nakikipag-usap sa Diyos sa araw-araw? Ayan, constant communication sa ating Panginoong Diyos. So, kumusta ang iyong relasyon sa Panginoon? Yon. Baka naman nakakalimot ka na sa Diyos tumawag. O naaalala mo lamang ang Diyos kapag ka ikaw ay may kailangan sa Kanya. So, yun. Kunyari, may malubha ka ng sakit, may problema ka sa buhay, no? So, yun yung naaalala natin ng Diyos kapag ka dumarating lang yung mga bagay na ito. No? Kailan mo siya naalalang wala kang problema? Kailan mo siya naalala na wala kang sakit o wala kang pangailangan sa Kanya? Kailan mo siya pinasalamatan? No? Kailan ka huling nagdasal? Kasi yung pagdarasal, yung pananalangin sa Panginoon, lagi po dapat nating isinasagawa yan. No? So, pagkagising mo pa lang sa umaga, bago ka kumain, bago ka matulog, yan, dapat po lagi tayo nagpe-pray. Kasi yung communication natin sa pagdarasal sa Panginoon, napaka-importante po niyan. Yan po yung nagpapalakas sa ating kaluluwa. Yan yung nagpapalakas sa ating kalooban upang tayo yung laging sumigla. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon sa araw-araw. Kasi, yun ang ginagawa natin sa buhay natin, no? Trabaho tayo ng trabaho, kamal tayo ng kamal ng salapi, iipon tayo ng ipon dito sa mundong ito. Ngunit sa langit nga, nalilimutan natin yung kaluluwa natin. Dapat may iniipon din tayo para sa kapakanan ng ating kaluluwa. Ayan. So, unang-una, sabi ko, yung constant communication sa Panginoong Diyos. At pangalawa, napaka-importante po nito, yung ating pagtuklas, reflection sa ating mga kasalanan. Ayan. Pangalawa. No? Kung ikaw ay nagdarasal palagi, pangalawa, kumusta po yung buhay kumpisal po natin? No? Sa ating simbahan, napakahalaga, sa ating pagiging Katoliko, yung pangungumpisal ng ating mga kasalanan. Kailan po tayo huling nangumpisal? No? Kailan po tayo huling humingi ng tawad sa Diyos? Yun ay nakakapagpalakas at nakakatulong sa ating kaluluwa upang maging malusog. Pagka malinis ang ating budhi, kapag malinis ang ating konsensya. So yun po yung nakatutulong sa ating pong kaluluwa upang maging malakas. Pag wala tayong pangamba sa buhay na ito, na nagawang kasalanan natin sa kapwa-tao at sa ating sarili. So yun po, kailan ka huling nangumpisal, mga minamahal na kapatid? Baka naman pagka-Kwaresma ka lang nangungumpisal. Baka naman kapag ka ikaw ay nakagawa lang ng todo-todong mga sunod-sunod na mga mortal sin, tsaka ka lang nagsisisi ng iyong kasalanan. No? O baka naman nagigilty ka na sa iyong mga ginagawa sa buhay mo. Kaya ka mangungumpisal. Kailangan po ay regular ang ating pong pangungumpisal. Sa ating mga parokya, sa ating mga simbahan, ay meron pong regular confessions. No, sa katedral, no, lagi-lagi yan. Bago magsimula ang misa, may kumpisal. 4:00 pa lang ng hapon, may pari na po doon sa kumpesyonaryo. O sasabihin nyo na lang doon sa opisina na kayo ay mangungumpisal. May pari po ba doon? Merong schedule. No? Diyan po sa Dambana, ganun din. Meron din pong schedule ng pangungumpisa. Lagi pong available ang pari para kayo ay pakinggan sa inyong kumpisal. No?
O baka naman kapag ka naghihingalo ka na, tsaka ka palang makakaalalang humingi ng tawad sa Diyos. O maling-mali po yun, mga minamahal na kapatid. Ano? Tandaan po natin, kapag ka nagsisimba po tayo, hindi tayo po pwedeng tumanggap ng komunyon kapag ka tayo ay may mortal sin. Lumabag po tayo sa 10 utos ng Diyos, hindi tayo po pwedeng tumanggap ng komunyon. Kasi nababastos po natin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus kapag po tayo ay tumatanggap ng komunyon na may state of sin. No? Kailangan nasa state of grace tayo. Hindi tayo dapat nasa state of sin. Kapag ka tayo ay nagkakasala, no? Lalo na pag alam na alam mo sa sarili mo na sa araw na iyon or sa ibang araw, kahit lihiman ito, ay nakagawa tayo ng kasalanan, huwag tayong tatanggap ng komunyon. No, kasi nababastos po natin yung katawan ni Kristo na sagrado. Banal po yun Oo. At saka yung desecration, no, nung mga bagay sa loob ng simbahan. No, hindi maganda na magbablog ka, tapos nakita natin yung nag-viral, napanood nyo, yung dinuran yung holy water sa isang simbahan. Oo, nakita nyo po yun. Hindi po tama yun, hindi po maganda yun. No? May isang vlogger na dumura o dinuran yung holy water na nandun sa font, no, dun sa may pasukan ng simbahan. So, siguro hindi siya Katoliko, kaya niya yun ginawa. Kasi bilang Katoliko, ginagalang po natin lahat ng bahagi ng simbahan. Ginagalang po natin, lalo na yun. Sinasawsawan ng kamay yun ba't duduran? Ibig sabihin, hindi niya alam yung kanyang ginagawa. Kaya yung simbahan tuloy nasara. Kasi nga na-desecrate, nabastos, nababoy, no, yung simbahan kapag kaganon. Kaya wag nating ginagawa yun, mga minamahal na kapatid, So, ipagdasal po natin yun, yung vlogger na yun, na ganun ang ginawa. For the sake na siya ay makapag-content lang, for the sake na siya ay sumikat siguro. Ayan, sumikat na nga siya dahil nag-viral yung kanyang video na dumura o dinuran yung holy water dun sa pasukan ng simbahan. So, makita nyo, panoorin nyo, kung nandyan pa po sa TikTok yan o sa social media, hindi maganda, na-desecrate po yung simbahan, na ipasarado tuloy, naapektuhan yung pagsisimba ng mga tao doon sa lugar na yon dahil sa ginawa ng vlogger na yon. So, hindi po tama yon. Kaya, sana naman, wala nang gumawa na sumunod pa for the sake for the content, na magpa-vlog. So, dapat ang i-vlog natin yung pagtulong sa kapwa. I-vlog natin yung kabutihan. Yun ang ating ituro sa ating mga kabataan. Ayan, nakabalita na naman tayo ng kabataan na sa DepEd, sa Santa Rosa, nakakalungkot na pangyayari. Yung namaril ng kanyang kasintahan, ng kanyang iniirog dahil sa kapusukan ng kanyang damdamin, sa kanyang marubdob na pag-ibig dun sa kanyang girlfriend. So, yun. Pagdasal po natin yung ating mga kabataan na humihina na po yung kanilang emotion. Yung kanilang nadadala na sila ng kanilang marubdob na pag-ibig ba yun o kung ano man ang tawag po doon. Dahil mahal na mahal nga daw niya yung batang babae. Na kaya yun, anong kinahantungan. Kaya pagdasal po natin yung mga kabataan po natin, mga minamahal na kapatid, na maging malakas, matatag sa kanilang emosyon. Kasi na-inspire siya dahil dun sa kanyang nililigawan o kanyang kasintahan.
So masyado ang obsession niya, yung kanyang selos. Kaya nagawa po niya yung pagbaril, no, doon. So kinukundi na po natin yung mga ganong mga gawain, lalo na ng ating mga kabataan. Yan na po ay under investigation naman na. Kaya ipagdasal po natin yung kapayapaan din ng kaluluwa kasi pumanaw na nga po yung batang lalaki. At sana yung batang babae na nandyan po sa ospital ay gumaling. Gumaling. Hopefully na makasurvive siya. Kasi hindi naman niya inaasahan yung mangyayari sa kanya. At maging aral po yan sa mga security, sa mga paaralan na maghigpit ng seguridad. Talagang inspeksyonin yung mga pumapasok sa loob ng, lalo na sa mga public schools. No? Kasi delikado, bakit may baril yun? No? Delikado, paano o may mangyari pang iba o mamaril siya doon dahil nga siya na-trigger na sa kanyang emosyon. So yun po, mga minamahal na kapatid, ang ating patuloy na ipagdasal sa ating pong mga misa sa araw na ito, sa ating pagdarasal sa araw na ito. Pagdasal po natin yung ating mga kabataan na maging malakas sa kanilang emosyon at mag-focus na lang sa kanilang pag-aaral. Oo, yung pag-ibig darating din po yan sa kanilang buhay. Oo, yung pong relasyon darating din po yan sa kanilang buhay. No, wag madaliin ang buhay, no? Wag madaliin ang buhay. No, kung nagkakalabuan na, o di may marami pa namang mga ibang mga tao diyan. Kung ayaw sa iyo, o di humanap ka na lang ng iba, no? Yun po yung ating kasi yung obsession masama din po yun na sobrang pag-ibig, no? Marami ka na naiisip na maling gawin, no? So yun po, iwasan po natin yun mga minamahal na kapatid. At gabayan yung ating mga kabataan na dumaraan na sa krisis na ganito, lalo na sa kanilang buhay, teenager, adolescent age. Kasi talagang yung critical age po ng adolescence ay critical. Kaya dapat ng gabay ng magulang, gabay ng mga guro, gabay ng nakatatanda ang kailangan. No? Kasi mapupusok po ang ating mga kabataan, kaya very nag-explore ang ating mga kabataan lalo na sa mga high school life, no? Kaya sa stage po na yan, very critical talaga. Kaya gabayan po nating mabuti ang ating mga kabataan, ipagdasal po sila at turuan ng paano i-overcome yung kanilang mga emotions na nararamdaman at kinikim-kim. No? Kaya kailangan talaga focus, gabay ng magulang, parental guidance talaga. Yun talagang gawin ng mga magulang talaga. No? Yung mga cellphone, no? Dapat po lagi natin chine-check sa mga bata, no? Para alam po ng mga magulang yung mga tinatago po ba nila. No, para alam po natin, kasi minsan hindi na natin nakikilala yung ating mga anak dahil hindi po natin alam po sino ba yung mga kinakausap nila dyan sa cellphone, lagi nakatutok sa gadget, no? Kaya lumalabo mata, hindi na nakakatulog, napupuyat. So yun po yung mga dapat nating i-correct sa ating mga anak. Kaya tinan nyo na iba na yung kanilang ugali, iba na yung kanilang behavior. Kaya yun po yung ating ipagdarasal sa mga oras na ito. So sa ating pong pagbabalik, tayo po dadako na sa ating pong mabuting balita at tayo po ay patuloy na magninilay sa ating ebanghelyo sa linggong ito. Magbabalik po ang ating pong programa. Ito po ang DWWJ 84. Nabitin? Magtusiran Forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo. Tusiran Forte! Unilab yan. Dextromethorphan, HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Good news, kabayan! The official website of Cellcore
www.cellcore.com.ph is now up. Maaari mo na itong bisitahin para sa mga online services tulad ng services requirements and additional information, latest news and advisories, power interruption updates, Cellcore live episodes, rates archives, at Cellcore account access na makapagbibigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa inyong accounts tulad ng account balance and payment details, history of consumption, paperless billing subscription at marami pang iba. Ito ay bahagi ng aming hangarin na patuloy na makapaghatid ng makabago at magandang serbisyo para sa inyo. Kabayan, ano pa ang hinihintay nyo? Visit www.cellcore.com.ph now. Kastoy ti oni na timparado nga agong numanayunan pa'y ti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapigsaan nga agas laban ti dadumang at Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sakit ng tiyan, hilab, at pangangasim? Baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Mag-Kremel S tab agad para ginhawa mula sa hyperacidity at sakit ng tiyan na kasama nito. Basta hyperacidity, mag-Kremel S tablet agad. Unilab yan. Aluminum hydroxide plus magnesium hydroxide plus simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Eternal Father, I offer. Muli po tayo nagbabalik sa ating programa, ang Divine Mercy Hour, na malugod din ay hatid sa atin ng Divine Mercy Crusade ng Diocese ng Cabanatuan, at ako pa rin po yung kasama si Brother John Paul Valino. At tayo nagpapasalamat sa pamunuan ng DWJJ kay Ginoong Cristoldo daw sa pagbibig po linggo-linggo sa ating programa. At ang ating pong programa ay napapanood at napapakinggan dito lamang sa radyo ng Pambansang Pagkakaisa, ang DWJJ at ang CAB TV. At ganun din, tayo nagpapasalamat sa ating technical side kay Kuya Richie at kay Kuya Andrew sa kanilang pag-alalay at tulong technical. So mga minamahal na kapatid, tayo dadako na sa ating pong mabuting balita na babanggitin sa atin at ang homily ni Reverend Father Joel Jomarsus Gatus ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga. So pakinggan po natin ang napakaganda po niyang pagninilay at ang papapahayag ng kanang mabuting balita ngayong 19 na linggo sa karaniwang panahon. Pakinggan po natin si Reverend Father Jomarsus Gatus, si Father Joel. Hallelujah, 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 hallelujah. Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagpabalik ni Jesus. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, unting kawan, sapagkat kinalulugod ng iyong Ama, ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng lukbutang hindi maluluma at mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makakalapit na magnanakaw at walang makakapanahirang insekto. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, ay naroroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo
at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan. Para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng ating gabi o madaling araw siyang dumating. Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Tinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang tanhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit, kung sabihin sa sarili ng aliping yon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom at maglasing, darating ang Panginoon ng aliping yon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit, napaparusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Nung pong seminarista pa ako, sinamahan ko po ang isang pari para kami ay magmisa at mag-bless ng isang patay. Pagkadating po namin doon sa bahay, dinatnan po namin ang mga nagsusugalan. Nilapitan po ng pare isa sa mga sumusugal. At sabi po niya, paumanhin po, pwede po bang magtanong? Habang ito pong tao nakahawak sa mga baraha, napatingin po siya sa pare, nabigla pa siya. Ay, Father, pasensya na po. Ano po yun? At sabi po ng pare dito sa sumusugal, alam niyo po ba yung pangalan ng namatay? Nagkamot po ng ulo itong taong sumusugal at sabi niya, Gloria po yata, Father. Pasensya na po. Ganun po ba? Sabi ng pare. Salamat po. At kami po ay pumasok dun sa bahay. Ito pong pare, tinignan niya yung kabaong. Pagkatapos po niyang tinignan yung patay dun sa loob ng kabaong, lumabas muli yung pare bago po kami magmisa. Pinuntahan po ulit yung taong sumusugal at sinabihan siya, Mama, bakit may bigote si Gloria? Sabi niya. Yun pala, nakikipagsugalan lang siya. Hindi naman talaga siya nakikiramay. Amen?
Madali lang pong malaman kung sino ang namatay. Tingnan mo lang yung pangalan o kung hindi po kayo takot, lapitan niyo yung kabaong, sumilip kayo. Malalaman mo kung yan ba ay babae o lalaki. Amen? Kahit naman po sa sementeryo malalaman mo kung sino dyan yung mayaman o mahirap. Kapag naka-musileo, parang mansyon pa, yung pong patay, siya po'y mayaman. Amen? Pero kapag nakalagay dun sa mga apartment, dukhayan. Mahirap lang. Amen? Madali lang pong malaman ang pagkatao ng namatay. Pero alam niyo po kung ano yung mahirap? Ito po. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Ang mahirap minsan sa buhay, hindi natin alam kung sino sa atin ang susunod na mamamatay. Amen? Kung may isang kasinungalingan po sa ating buhay, palagi nating sinasabi sa ating sarili, kinukumbinsin natin ang ating sarili na hindi pa ako mamamatay. The biggest lie that we tell ourselves is, we have time. Tomorrow, I will live. Dahil ang totoo, wala naman pong nakakaalam sa atin hanggang kailan tayo dito sa ibabaw ng mundo. Amen? Buti pa nga po pagdating sa pera alam natin kung magkano na lang yung pera natin sa wallet. Pero pagdating po sa oras, kahit na tignan mo ang iyong orasan, hindi niya masasabi sa'yo ilan na lang oras ang natitira para sa iyo. Kaya nga po, yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Darating siya sa oras na hindi natin inaasahan. At ang pagdating daw ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Kung kailan hindi ka handa, doon siya darating. Kaya nga po ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo ay palaging maging handa. Amen? Pero yan po ang tanong. Paano ba mabuting maghanda? Anong pinakamagandang paraan para paghandaan natin bago man tayo magpaalam dito sa mundo? What is the best way to prepare para masabi natin ng ating buhay ay ganap at buo? Una, ang magmahal ka. Pangalawa, ang maglingkod ka. At pangatlo, ang umasa ka. Remember, my dear friends, these three things that you need in order for you to have a fulfilled, complete life. One, find someone to love. Second, find something to do. And third, find something to hope for. First one, find someone to love. Kung wala kang minamahal, walang kwenta ang buhay mo. Di po ba? Tama ang sabi ng ating Panginoon. Kung nasaan ang puso mo, doon ang kayamanan mo. Where your treasure is, there also your heart will be. May nakausap po ako, ang sabi niya sa akin, Father, nadidepress po ako. Kasi po, nagkahiwalay po kami ng misis ko. At kinuha pa po niya yung anak namin. Alam niyo po, Father, kahit na maganda ang aking negosyo, kumikita naman po ako, meron akong pera, kompleto po, maganda ang aking bahay. Kapag umuwi po ako, Father, napakalungkot ng lugar. Napakadilim ng paligid. Pag po ako ay pumapasok na sa kwarto, kahit na malambot ang aking kama, di po ako makapagpahinga. Kahit na anong gawin ko po, wala akong tuwa, wala po akong saya. O nga naman po, no? Walang kwenta ang kayamanan kung wala kang minamahal. Pero kapag meron kang minamahal, daig mo pa ang nanalo sa loto. Amen? Basta't meron kang minamahal, jackpot ka. Kaya nga po, hindi nyo napansin, ang mga in love, palaging busog. Kapag nagde-date, ayaw kumain, nagtititigan lang. Amen? Kapag in love, blooming. Di naman nagme-makeup yan. Di naman nagpapaparlor. Kapag in love, gumaganda, gumaporma. Amen? At di nyo po napansin, ang mga in love, hindi makatulog. Kasi palaging nagpe-face to face, chat time. Sinasabi, tulog ka na, ikaw muna, ikaw
muna. Kakaingit po, no? Bakit ganyan ang nararanasan ng mga in love? Kasi kumpleto sila. Wala na silang ibang kailangan kung hindi ang minamahal nila. Amen? Gusto mo bang maranasan nyo? Ang langit, magmahal ka. Pero ang buhay na walang pagmamahal, impyerno. Amen? Ang kasal na walang pagmamahal, kalbaryo. Ang pagtatrabaho na walang pag-ibig, pabigat. A life without love is hell on earth. What makes this difficult life bearable? It is because we love. Kaya nga po, palagi ko sinasabi sa mga nagtatrabaho, pag nagmimisa po ako ng First Friday dito sa mga sakop kong kumpanya, habiling ko po, yes, love your work, but do not forget, love your family more. Because for your company, you are expendable, but for your family, you are irreplaceable. Kapag nagkasakit ka, madali ka lang palitan ng kumpanya. Pero pagdating sa iyong pamilya, walang makakapalit sa iyo. Di po ba? Ang pera, maraming kamuka, maraming ginto, perlas, diamante, sa buong mundo. Kahit naman po ang sasakyan, sabihin mo, limited edition yan. May kamuka pa rin yan. Pero kapatid, baka makalimutan mo, nag-iisa ka lang dito sa mundo. No two people are alike. Even twins are not the same. And this is the reason why God loves you. Why God treasures you. Ang tunay na kayamanan dito sa mundo ay nasa puso mo na kung magmamahal ka. Amen? This is the first. In order to have a fulfilled life, start loving someone. Harinawa, mas mahalin pa natin ang Diyos. Dahil ang Diyos, hindi magsasawang magmahal sa'yo kahit na nagkasala ka, kahit na nagkamali ka, kahit marami ka ng pagkukulang. Saan ka makakahanap ng ganyan? Yung in love sa'yo, ang Diyos, siyang hindi mo minamahal. Kapatid, a fulfilled life starts by loving someone. Let that someone be God first. Amen? But secondly, find something to do. Sabi po sa ating ebanghelyo, huhusgahan tayo ayon sa ating ginawa. Kung ginawa natin ang kagustuhan ng Panginoon, merong gantimpala. Kaya kung ginagawa mo ang taliwas sa kagustuhan ng may kapal, may naghihintay sa iyong parusa. You are punished not because you have done something wrong, but you are punished because you have failed to do what God wants. Kahit na sabihin mo, mabuti naman ang ginagawa mo, kung hindi yan kagustuhan ng Diyos, masama pa rin yan. Amen? If you want to make the most out of this life, then do God's will. At ano ba ang kagustuhan pinapagawa ng Diyos sa atin? Maglingkod tayo. Serve. Always serve. Minsan lang po tayo dadaan dito sa mundo at ang pinaka-makahulugan na pwede nating gawin ay maglingkod. Nung po minsan, nanonood po ako ng interview ni Shaquille O'Neal. Kilala niyo po yung basketball player. Ang sabi po ni Shaq, kapag daw po nagtatayo siya ng business o negosyo, inaalala po niya yung prinsipyo na narinig niya kay Jeff Bezos. Yung pong may-ari ng Amazon sa Amerika, isa din po sa mga pinakamayamang Amerikano, tao sa buong mundo. Ang sabi po kasi ni Jeff Bezos, kung magninegosyo ka, gumawa ka ng negosyo na makakapagbago sa buhay ng ibang tao. Only invest in businesses that transform the lives of other people. At alam niyo po ba, sabi po ni Shaquille O'Neal, magsimula daw po nung ginawa niya yon. Anong nangyari doon sa kanyang pera at kayamanan? Nag-quadruple daw po. Hindi lang po dumoble ha. Isipin niyo po yung balik 4 times. Mga kapatid, ganyan din po ang ating mararanasan. Mas maraming balik sa atin pag marunong tayong magbigay at mag-alay sa iba. Bakit ba kailangan nating maglingkod o tumulong sa iba? Kasi pinapaalala sa atin ng Panginoon, pinagkatiwalaan niya tayo ng napakaraming grasya.
Jesus said, much will be required to the person entrusted with much. Kung hindi ka maglilingkod, kapatid, babawiin ng Diyos ang binigay niya sa iyo. Amen? Baka makalimutan mo, katiwala ka lang. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa kanyang biyaya. Huwag mong solohin. Huwag ka naman makasarili. Serve, my dear friends, because you will be rewarded and you will be remembered by your service. Third and last, find something to hope for. Sabi po ng pangalawang pagbasa, faith is the realization of what we hope for. Kung hindi ka aasa, wala kang pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, hindi ka maliligtas. Bakit po natutulog kayo paggabi? Kasi umaasa ka na bukas, magigising ka pa rin. Di po ba? Kung wala kang pag-asa na bukas magigising ka, matutulog ka pa ba? Hindi na. Di po ba? Kaya nga mahimbing yung tulog mo kasi alam mo, bukas magigising na naman ako, makakapagtrabaho na naman ako. Di po ba? Bakit po nagtatrabaho kayo? Kasi alam mo, sasweldohan ka. Amen? Kung alam mo, hindi ka naman bibigyan ng pera o sweldo pagkatapos sa pagtatrabaho mo, papasok ka pa ba? Hindi na. Di po ba? O yung mga bata sa inyo, bakit kayo nag-aaral? Kasi alam nyo, pagkatapos siya mag-aral, mag-graduate kayo. Kung alam mo na ibabagsak ka din ng teacher mo kahit na anong gawin mo pag-aaral, mag-aaral ka pa ba? Hindi na. Lilipat ka na lang ng eskwela. Di po ba? Ganyan din po pagdating sa ating mga kapatid na may sakit. Kahit na sinabi ng doktor, stage 4 na po, wala na akong magagawa. Nakikita nyo, walang tigil na pumupunta sa simbahan, nagpapa-anoint, nagpapadasal, papapunta pa rin sa hospital. Kasi umaasa sila, naniniwala sila na sila ay gagaling, hindi pa katapusan ang sinabi ng doktor sa kanila. No, ang pag-asa natin, ito po ang paniniwala na sa pagdating ng Diyos, bibigyan niya ng happy ending, kabuuan, pagkakumpleto ang ating buhay. Our hope is not money, possessions, and our achievements. Our hope is a person. Our hope is Jesus. Amen? Alam niyo po, nung nakarang baha at habagat, nakita ko yung napakalalim na pananampalataya at pag-asa ng mga mahihirap dito po sa sakop ng aming parokya. Para po sa akin, kahit na hindi po pala simba yung mga mahihirap, hinihikayat po namin na sila'y maging aktibo sa simbahan. May spiritualidad pa rin ang mga mahihirap. May katotohanan po yung sinasabi ng ating Panginoon, blessed are the poor, for theirs is the kingdom of God. Marami po akong sakop dito po sa parokya. Nakatira po sila doon sa tabi ng NLEX. Makikita niyo po pag dumadaan kayo doon sa highway, sunod-sunod po yung mga bahay. Pansinin niyo po yung mga bahay na yon. Ang pundasyon po nila, 2x2 lang. Bahang-baha para po makarating sila sa daan. Sasakay po yan ng balsa. Meron pong gumawa na tulay, napakaliit. Pero isipin niyo po, kahit na mahina yung pundasyon ng kanilang mga tahanan, hindi po sila nawawala ng pag-asa. Yan po yung pananampalataya, pananalig nila sa Diyos. Na alam nila bukas, nakatayo pa rin ang kanilang mga bahay. Ano po ang pag-asa ng mga mahihirap? Na bukas, makakakain pa rin sila. Bukas, makakaawan sila sa kanilang kahirapan. Hindi po nila alam kung paano mangyayari yon, pero alam nila, posible. At ang tawag niyo po doon ay pananampalataya at pag-asa. Isipin niyo po, kung walang pag-asa yung mga mahihirap, edi dapat matagal na nagpakamatay na lang sila. Edi dapat matagal na sumuko na lang sila. Pero makikita mo, pupursige sila, lumalaban sila, nagpapatuloy sila. Wala po silang trabaho, walang steady income. At nung pong umuulan, bahang-baha, habang nagbibigay po kami, nakita ko, po sila nagbibisit, nakangiti, nagpapasalamat. Nakakakonsensya po, no? Kasi yung iba sa inyo, ang gaganda na ng sasakyan, gawa sa bato yung bahay, may internet, nakakakain naman, pero nadidepress, pero nalulungkot. Kaya meron pong naituturo yung mga mahihirap sa atin.
Kaya pwede nating masabi, kahit na mahirap ka, pwede pa rin maging ganap ang buhay mo. Kahit na may kulang sa buhay mo, basta't may pag-asa ka, mapupuno ka ng Diyos. Amen? Tanong po, ano pa ang inaasahan mo sa buhay mo? Bakit ka umaasa? Bago ka umasa na bumalik ang asawa mo, bago ka umasa na mababayaran mo mga utang mo, bago ka umasa na gumaling ka sa iyong sakit, kapatid, umpisahan mo, umasa ka sa Diyos. Dahil, ang nakasulat po sa Biblia, those who hope in the Lord, their strengths are renewed. Ang mga umaasa sa Diyos ay pinapalakas ng Diyos. Mga kapatid, tatlong bagay lang ang kailangan natin para maging ganap ang ating buhay. Huwag niyong kalimutan, ang magmahal ka, ang maglingkod ka, at ang umasa ka. Magpatulong po tayo sa Diyos. Biyayaan sana tayo sa tatlong bagay na ito para hindi tayo matakot sa kamatayan at para maging handa tayo sa pagdating ng Panginoon. Amen. So ayan po, napakinggan po natin si Father Joel, no, Gatus, sa napakagaling at napaka-inspiring na homily na ibinigay po sa atin ngayong hapon na ito. No, ganun po pala talaga na dapat tayo ay naghahanda sa buhay na ito. Kailangan tayo ay naglilingkod, nagmamahal sa ating kapwa at ating pasasalamatan palagi ang Diyos sa lahat ng biyaya na patuloy na ipinagkakaloob sa atin palagi sa ating buhay. So yun po yung mensahe na ibinigay sa atin sa kanya pong homily, ano? Magmahal. Kasi very inspiring daw po ang mga tao na lagi po na nagmamahal. Oo. Kasi yun po yun ang nagdadrive sa atin. Oo, palagi. Ano ba'y ginagawa mo? Yung pagmamahal mo, hindi lang naman sa pakikipagrelasyon sa kapwa, kung hindi yung pagtatrabaho mo. Gaano mo kamahal ang iyong ginagawa? Gaano mo kamahal ang iyong pag-aaral? Gaano mo kamahal yung iyong paghahanap buhay? So yun po. At gaano mo kamahal ang iyong paglilingkod sa pamahalaan? So yun pong lahat ng yun. May kalakip dapat yung ating mga ginagawa. Magkakaroon po ng meaning ito kung tayo ay may pagmamahal, may pag-ibig na ipinakikita at ipinadarama. Yung pong patuloy ding paglilingkod natin sa ating kapwa-tao, yun po yung nagmumove sa atin, nagdadrive sa atin upang magpursigi sa araw-araw nating buhay. Kasi nai-inspire ka sa mga tao, sa iyong kapwa na natutulungan mo. So yun dapat, no? Para may purpose ka, yung mission mo, lagi mo dapat yan ginagawa, yung paglilingkod. At syempre, yung pagkatakot sa Diyos at yung paglapit natin sa Panginoon na hindi tayo pababayaan anuman ang ating gawin sa ating buhay. So maraming salamat. Sana marami po kayong natutunan ngayong hapon na ito. Time na naman. At isang oras na naman po ang lumipas. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo dito po sa Divine Mercy Hour. Ito po si Brother John Paul Valino. Pagpalain po tayo ng poong may kapal.